hallelujah. Maraming po sa Panginoon. Lord, pray, hallelujah. We acknowledge natin po ang bawat isa na naging masunurin, naging katapat sa Panginoon. At hallelujah, nalito po kayo sa inyo pong hallelujah, pagsunod sa kaluban ng Panginoon. Natin po magsama sa Panginoon ang Diyos ang hallelujah, magbigay ng biyaya po sa ating. Praise God. Tayo po manalangin, mapagpalang naman mga pangyarihan sa mga bless niyo po ang gawain po, Panginoon, ang mga tatay, mga nakaraan, Panginoon Lord, Lonis, Panginoon Lord, na sila dumalo, ganun rin, mga gawain mananay, darating po, Panginoon, September po, Panginoon, hallelujah, 28, Panginoon, you will bless po, Panginoon, and also po, Panginoon Lord, hallelujah, o God, ang bawat isa, Panginoon, inig ng Sunday School, you will bless po, Panginoon Lord, ngayon po, Panginoon, hallelujah, praise God, o God, sila makinig po, Panginoon, sa pangalan ng mga salita po, Panginoon, sa divine worship, Panginoon, will bless, Panginoon, everyone. Let your Shekinah glory dwell upon this place, O Panginoon. Ano man sa gawad, handa ngayon pong tinatalian, sinasaway sa lugar niyo. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. In the name of Jesus, there is healing, there is deliverance, there is revival, hallelujah. There is hallelujah, because of our satisfaction in our souls. Kaya purihin niyo yung pangalan mo, Panginoon. Purihin niyo yung pangalan, hallelujah. We give honor, we give glory, and your name, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for everything. Thank you, Lord, for the Holy Ghost, for the multiplication. Thank you for the deliverance. Thank you, Lord, hallelujah, for words, hallelujah. Lord, may we give deliverance in Jesus' name. In Jesus' name, amen, amen, amen. Glory to God, bless your words, bless everyone in Jesus' name, amen, and amen. Shout out the hands to the Lord, amen. Glory to God, Lord to God, purihin ng Panginoon, yung may seated, purihin ng Panginoon. Hallelujah, salamat po sa inyo pong pagiging matapat sa Panginoon, sa pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah, God is rewarder who think that the legend is seeking according to Hebrews chapter 11 verse 6 po. Hallelujah. Praise God. At ang ating pong topic today is command. Command. Pag-uutos. Ang pag-uutos ay yan po ang mga bagay na kung tila mahirap po sa tao, ngunit po sa Diyos ay walang mahirap. Amen ba? Praise God, walang mahirap po sa Diyos kapag ayaw maging masunurin po sa Kanya. According to Luke chapter 1 verse 27, for with God, nothing shall be impossible. Praise God, walang imposible sa Diyos, walang mahirap po sa Diyos. Kanyang ipahayag po ang mga pangailangan natin ay Amos chapter 3 verse 7. Hallelujah. At ang sabi po sa Amos, praise God, there is nothing hard unto the Lord, but He will reveal His secret, His servant, the prophet. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan po sa ating bawat isa na naging matapat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng funeral service sa Christ Church. Sabi ko nga, Lord, bigyan ko kami ng magandang panahon na hindi po ulanin habang nagsiservice. At salamat sa Panginoon, God granted our request. Magandang panahon po mga kapatid. Pagkatapos na ng service, matapos na funeral service, at tumulan po, ibig sabihin, God answers our prayer. Amen ba? Do you believe God answers prayer? Amen? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Acknowledge natin ang mga nagkakubaw pa. Nandun po sila. Praise God. Ang bukas ang family. At sila po. Mr. Christian. Si Brother Mark. At balik kasi ng Dipolos. Ang iba. At praise God. Kahit malapit lang sa Panginoon. Amen ba? Praise God. Ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. God is there to provide us. God is there to help in our prayer. That we are diligently, praise God, seeking the Lord always. Purihin ang Panginoon. At ang ating topic today is command. Utusan mo. At ang tao, kaya mo rin utusan ang Diyos. Do you believe? God command us and we can command God if we are faithfully serving the Lord. So, ang ating pong teksto ay po sa Deuteronomy chapter 6 verse
1, anong sabi dyan? Ang sabi po, now, these are the commandments and the statutes and the judgment which the Lord your God commanded to teach you. So, ang kautusan ng Panginoon at ang kanyang alituntunin at ang kahatulan. At sinabi ng Panginoon na inuutos niya at tinuturo that ye might do them in the land whether ye go to possess it upang atin pong magawa sa lugar na ating pinalalagyan, ating karunungan, ating pong angkin po. Ang sabi po sa verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God. At kailangan po tayong matakot po sa Diyos. And everybody say, fear in the Lord. Amen ba? Kailangan matakot po sa Diyos. Fear in the Lord is to reverence and respect God. Amen. Obey God. Hallelujah. Be faithful to God. Amen. Hallelujah. It says, to keep all His statutes and His commandments upang ipangilin natin ang kanyang mga utos at alituntunin sa Diyos, which I command thee, na inuutos ko sa inyo, that thou and thy son and thy son and son, at iyong mga anak at iyong mga anak, mga apo. No? At sabi niya, all the days of thy life, sa buong buhay natin, ano pa? That thy days may be full. Kung gusto nyo magkaroon po tayo ng magandang buhay, gusto natin mahaba ang buhay, gusto natin buhay na wala hanggan, we need to keep His commandments. And ito po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lord, hallelujah! Lord, bless your word. Bless everyone. Bless the hearer and let your Shekinah glory dwell upon this place. In the name of Jesus, palapanan din ang ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Bless the po, Panginoon, ang visitor si Jamaica R. Miguel. Praise God. At salamat sa pagaling sa Isabela. At invited ni Brother Gilbert Ramos. Praise God. Salamat sa Panginoon at pumunta siya rito. Nawa siya ay magpatuloy po sa Panginoon. Palapanan din ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito mga pamilya, pamangkin ko na rin po sa kapatid. Salamat sa Panginoon. Kaya kailangan faithful tayo sa Panginoon. Praise God. I always pray for you and for all. Praise God. Lagi po tayo nalangin po. Tayo maligtas sa Panginoon at iligtas tayo ng Panginoon sa mga karamdaman. So, ang utos ng ating Panginoon, inuutosan na tayo. Hello? Inuutosan na tayo. Do you believe inuutosan na ng Panginoon? Inuutosan na tayo na ating pong ipangilin ang kaniyang mga alituntunin ng kaniyang mga salita. Praise God. Kung inutusan tayo ng Panginoon na ginanap natin ang kaniyang alituntunin, praise God, kaya natin inutusan rin ang Panginoon. So, ang sabi po sa kahulugan ng utos o command, anong sabi? Ang utos. Command in a Hebrew word, Sabbath, meaning church appoint to bend over, perceive law ordinance, give order, give charge, to give command to give charge or over, to charge, commission, ordain, or of divine act, but in order, put in order. As a Hebrew word, ang ibig sabihin, inuutusan po tayo, itinalagay ng Panginoon, ilalagay tayo sa ayos, at ang kanyang mga utusan ng ordinansa na kanyang inibibigay sa ayos natin, at binigyan tayo ng kautusan, na ang kautusan na ito ay iutos natin na magiging makalangit na gawa at maging maayos. At kautusan na maging makalangit, divine order at magiging order. Ang Diyos ay hindi po disorder. Ang Diyos ay order. Ibig sabihin ayos na sa God is the author of peace and order. Siya ang Diyos na may kapayapaan at may kaayusan. Inupunin natin ang ating Panginoon. Kung ang buhay mo walang kaayusan, you are not in order.
Amen? Kaya maging maayos ang ating buhay. Ang sa Greek word, ang sabi niya, the Greek word is ikalumay, meaning to enjoy. Magsama-sama po tayo to give church, to order, or command to be done, enjoy. So, inuutos at gagawin natin for magsama-sama tayo. In other words, sa command in Greek word is paragilyo. So, may tatlong kahulugan po. Paragilyo, meaning to announce, to notify. Atin pong i-announce o ipalaala, notify atin pong. Kung tayo mayroon na ma-emergency ay tayo ay notify, tayo pinapalalahanan. To command, to direct, charge, entreat, solemnly give in charge, declare, announce, order. So, magiging mahinahon na kaayusan ang kautusan ng Panginoon, idineklara ng Panginoon, at isinasabi na maging maayos po tayo. So, kung ang gobyerno kapag mayroon pong mga kalamidad na may anunsyo, ang Diyos bago mangyayari may anunsyo. Eh ba, bago naganap sa ating buhay, may anunsyo. Ibig sabihin, kapag tayo ay makinig sa anunsyo ng Panginoon, sa notification ng Panginoon, sa babala ng Panginoon, sa kautusan ng Panginoon, we are in the keeping side. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Kailangan tayo makinig sa anunsyo po ng Panginoon. Eh ba? Hello? Praise God. So, kapag tayo maging masunurin sa Panginoon, God will bless us. If we keep His commandments, God will bless everyone. Do you want to be blessed by God? Gusto ba natin pagpalain ng ating Panginoon? Eh, diba? Hallelujah! Pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon na pagpapalain niya tayo. So, praise God. Ang church na ito ay matagal na. Dito po sa Tumana, almost sa 4 dekada na po. Praise God. Pray natin sa Panginoon na ang ating church ay mapayag po naman dahil mahimit ng kalagayan natin yan. Dahil yan ang salita ng Panginoon na painit ang kalagayan, pasama na pasama. Kaya naman pabuti rin tayo sa Panginoon. Eh ba? Hallelujah. Kaya magkaroon tayo ng enjoy, magsama-sama na. Mapalimit na pinulugar natin kapag tayo magsama-sama tutulungan. Eh ba? Ngayon pa naman natin ngayon, God will bless us. If you will bless by God, you will bless the word of God. Amen? Amen? Hallelujah. Ang sabi po sa mga kasulatan sa Numbers 6 verse 24, 25, 26, at 27. Listen, ang sabi po, the Lord bless thee, at Panginoon ay magpapala sa iyo at keep thee. Iingatan mo tayo na. Hello? Pagpalain niya tayo at iingatan niya tayo. Do you want to be the Lord will keep us? Iingatan niya tayo. Di ba? Eh ba, kailangan natin gwardiya para ingatan sila. Pero ang Diyos ay walang bayad, gwardiyahan ka ng Panginoon kapag sinunod mo ang kaniyang batas. Amen? Amen ba? Ang sabi sa 25, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. At ang mukha ng Panginoon magliliwanag po sa atin. At ang grasya niya na sa atin. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nasa iyo, nagliliwanag ang Panginoon sa iyo. Hindi mo na kailangan ng koloriti. Hindi mo na kailangan kung ano pang Christian na pagmahal lang ginagawa sa buhay ng mundong ito. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag gumanap ka sa utos ng Panginoon, magliliwanag ang Panginoon sa iyo, magsisidag ang Panginoon sa iyo, gaganda ang mukha mo, dahil ang Panginoon ay nasa iyo ng panalin ng ating Panginoon. Ano ba? Sa mga mayaman, lagi na pang siya dahil tumatanda na siya. Pero kapag nasa Panginoon ka, gumaganda ka. God shine your face. At magliliwanag ka sa Panginoon dahil ang Panginoon sa iyo, ang grasya ng Panginoon sa iyo. Kapag wala ka sa Panginoon, disgrasya ka mo din. Hello! If you are not in the Lord, you are in disgrace. Disgrasya ka talaga. Kaya mag-ingat ka na, kinakailangan sa Panginoon tayo. Amen? Ano sabi po sa 26, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. So, ang mukha ng Panginoon lagi po sa atin at magbigay po sa atin ng kapayapaan.
naliligalig maraming kalaban. Pero kapag ay nasa Panginoon ka, hallelujah, magliliwanag ka, lagi kang napapayapa dahil sa Diyos ng kapayapaan. Puri natin ang kayo. Sa Diyos ng kapayapaan. Hello? So, sabi niya, in Luke, Numbers 26:27, and they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. At kanyang pangalan ay sa bayan ng Israel, at magpalain niya. So, napakahalaga ang pangalan ng Panginoon. It is very essential and important, the name of God. Kaya we are not putting a revolto dito images or kind of images. God is Spirit, John 4:24. We must worship God is Spirit and in truth. Kaya we put only the name of God. Ilagay natin ang pangalan ng Panginoon. So, ang pangalan ng Panginoon, very precious po, mahalaga po. If you know the name of God, will save you. Iligtas na tayo, pagkakalingin na tayo. Kaya don't forget the name of God. Huwag natin kalimutan ang pangalan ng ating Panginoon. Ayan ba? Hallelujah. My name shall be there. Hallelujah. Ang pangalan ng Panginoon. According to 1 King chapter 9 verse 3. Chapter 9 verse 3. My name shall be put in the sanctuary forever. And my eyes and my heart shall be there perpetually. Ang aking mga mata, ang aking puso ay nandyan palagi. Magpakailanman. Kaya, tayo po ay magiging templo ng Panginoon. At ang pangalan ng Panginoon dala-dala natin. We are carrying the name of God. Amen. Kaya don't blaspheme the name of God. Don't ruin the name of God. Don't ruin your life. Huwag natin sirain ang buhay natin. Huwag natin alimusain ang Panginoon. Maging maganda ang ating buhay. Maging maayos ang ating buhay. Maging halimbawa tayo upang hindi masira ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mapunin natin ang Panginoon. For we are the temple of God. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16. So, kailangan natin ay magiging halimbawa po sa Panginoon. So, yan ang gusto ko ng Panginoon na ang Panginoon ay nandyan. So, kapag ang Panginoon nandyan sa ating buhay, sabi niya sa Deuteronomy chapter 6, verse 5 and 6, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. And these words which I command thee this day shall be in thy heart. So, mahalin mo ang Diyos sa puso mo, isip mo, kaluluwa mo, buong lakas mo, at ang mga salita na inuutos niya ngayon ay mailagay sa ating puso. Nagbaburin natin ang Panginoon. Kailangan isa sa puso natin ang mga salita na may ba? If you keep the Word of God in your mind, in your heart, in your strength, God will keep you. Iingatan ka ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon. Amen? Yan po, ingatan ka ng Panginoon. Dahil ano sinabi niya? Very powerful words. Listen, there is a powerful words that we will keep it. Ano sabi po? Sa Deuteronomy chapter 7 verse 15. Listen. No? And the Word will take away from thee all sickness. Ano? Ang Panginoon ay mag-alis ng mga sakit, lahat ng mga sakit sa atin. Do you believe? It is the powerful Word of God. Ang lahat ng mga sakit, alisin ng Panginoon. May sakit ka ba? Hello? May sakit ka ba? Declare the Word of God. Command the Word of God. Hallelujah. Utos mo ng Panginoon. You declare it. Command the Word of God. At sabi ng Panginoon, sabi mo po, alisin mo ang lahat ng mga sakit. Panginoon, hallelujah. Sinabi mo po, alisin mo ang lahat ng mga sakit. God is not a liar that we will not, that He will not accomplish it. At He will not perform. God will perform His word and accomplish His word. At ang sabi niya, and will put none of the evil diseases of Egypt. Wala siyang ilagay ng mga sakit na nangyayari po sa Egypt na pinadala niya. Which thou knowest upon thee, nalalaman mo. But will lay them upon all them that hate thee. Ngunit ilalagak niya ang lahat ng mga sakit na galit sa kanya. Hello?
Galit ka ba sa Diyos? Darating ang karamdaman sa iyo. Oh, at sabi ng Panginoon, but lay upon them that hate thee. Ano ibig sabihin? Ang mga sakit na nangyayari po sa Egypt, darating po sa iyo. Magkaroon ka ng bukol, magkaroon ka ng tanyawa, magkaroon ka ng lagnat, magkaroon ka ng mga kati-kati, magkaroon ka ng mga lahat ng mga karamdaman na hindi pa nangyayari sa mundo ito. Kapag galit ka sa Diyos, minsan tao sa pagpapasalamat sa Diyos, nagagalit sa Diyos. Bakit ano naman yung buhay nito, init na init? Oh, saan papasalamat sa Diyos? Kumainit, sabi ko na, kung inulan naman, bilahan na, ano buhay naman kami, inulan na ba? Yung Diyos na ito na, nagpapaganda ng ulan, napadala ng baha, bubig-init. Saan mo na manalangin sa Diyos, Lord? Marahil pinaalaala sa atin na hindi ka nanalangin, hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Alam mo ang mga bagay na nangyari sa mundo ito, it reminds to everyone, paalaala mo ng Diyos sa iyo, para hindi ka nanalangin, hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, hindi ka nabigay ng parangal sa Diyos, dahil iyan ang paalala, mabuti buhay ka pa. Amen, para ng Panginoon. Mabuti buhay ka pa, dahil may layunin ng Diyos sa buhay mo. You know, it is a blessing of God that you are still alive. Pabiyaya ng may buhay ka pa. Kapag patay ka ka, wala ka na kwenta. Makinabang na lang sa iyong buod. Di ba? Habang buhay ka pa, kailangan may pakinabang ka sa Panginoon. Amen? So, kapag sinunod mo ang utos ng Panginoon, at susunod din ang Panginoon sa iyo. Praise God. Hindi ko nilagay ng powerful words na sabi niya sa Isaiah. Listen. In Isaiah 45 verse 11, he said, thus saith the Lord, the Holy One of Israel, the maker of all things concerning your son and concerning the works of your hand, Kamajini. He said, Kamajini. Uutusan natin ang Panginoon at Isaiah 45 verse 11. Listen, you will read it. Hindi natin pong na-plus dahil hindi ko nilagay. So, salamat po sa Panginoon. Ngayon po, kung sinunod mo ang utos ng Panginoon, susundin ng Panginoon ang utos mo. Hindi ba? Amen? Praise God, sabi ko, Lord, huwag mo naman paulanin po, Panginoon, dahil mayroon kang gawain sa pinupag mo po, hindi ko pinunahadap tayo, nandiyon po mga kabibuan. Panginoon ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Yan ang utos ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi, Lord, kung binahaan mo ang Panginoon, huwag mo na parating mo sa kalalagyan mo po, Panginoon, dahil malibukan ko lang. Salamat po sa hindi mo tinong ng Panginoon. Hanggang na, hindi ko sa bibig sa Panginoon. Wala, mayroon pa nito. Amen. Pakakaman natin, Panginoon. Wala ba lang yun? God is listening your request and your command. Nahihinig ang Panginoon. Amen. If you will listen to God, nahihinig ka sa Panginoon, tumunod ka sa Panginoon, at Diyos susunod sa iyo. Rebelde ka sa magulang mo, rebelde ka sa church, rebelde ka sa puso, rebelde ka sa kawain ng Panginoon. Ay, hindi sunod sa iyo ang salita ng Panginoon. Kasi rebelde ka eh. At just, sabi ng Panginoon, rebelde ka, ako sunod sa iyo. Ano kasi, utos-utosan mo ako. Ako ang Diyos na mapalibubuoy. Ako ang Diyos na ilang sa iyo. So, gusto po ng Panginoon ay gaganap po tayo sa pinag-uubos ng Panginoon. And puri mo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano ba powerful words of God? And Deuteronomy chapter 8 verse 18. Listen, pansin natin. But thou shalt remember the Lord thy God. Alalahanin mo ang Panginoon Diyos. Alalahanin mo ang Panginoon Diyos. Ano? For it is He that giveth the power to get wealth. Ako ay magbigay sa iyo ng kapangyarihan upang ariin ang kayamanan. So, nagutos ang Panginoon na ariin natin ang kayamanan. Magkaroon tayo kapangyarihan sa kayamanan. Binigyan ko kayo kapangyarihan laban sa kayamanan over the world. Praise God sa pangangasiwaan ng kayamanan upang magkaroon ka ng kayamanan. Wala tayong kayamanan? Praise God. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, binigyan mo kami ng kapangyarihan upang magkaroon ng
kayamanan. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Magkaroon ka sa negosyo mo. Magkaroon ka ng maraming client. Amen ba? Pagpalain ang negosyo mo. Pagpalain ang trabaho. Pagpalain ang iyong company. Di ba? Pero sabi namin, I give you power to give out. Binigyan ka ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Magkaroon ng kayamanan. Para ano? That He may establish His covenant upang maitatag natin ang kanyang mga pautusan, which He swore unto thy father as it is this day. Kung ang pangako ng Diyos sa kay Abraham, kay Moses, hanggang ngayon ay hindi po kumukupas ang pangako ng Diyos. The promises of God is still there. The promises of God fulfill. The promises of God, hallelujah, is there to fulfill. Gaganapin niya ang mga salita niya. Kaya kailangan natin sundin natin ang pinabutos ng Panginoon na ito para ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ano pa? Na-powerful words ng ating Panginoon. Sabi niya, in Deuteronomy chapter 28 verse 12, He said, the Lord shall open unto thee His good treasure. Napakaganda po ang butos ng Panginoon. Ang Diyos ay mabukas ng mabuting kayamanan. Hello? Paano mabukas ang kayamanan, mabuting kayamanan? Ibig sabihin, kapag sinunod natin ang utos ng Panginoon, kapag magtatag ka ng negosyo, God will open a really good treasure. Pagkakas natin ng Panginoon. Hallelujah. Pag magkaroon ka ng negosyo, hallelujah, ikaw ay pagpapalain niya. Open the treasure. Open the good treasure. In business po. Paano mga business? The heaven to give the rain unto the land in its season, and to bless all the works of thy hand. So, pagpalain ang gawa ng iyong mga kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagpalain ang gawa ng iyong kamay. Hallelujah! Ang iba ay tagtuyot. Tayo ay hindi magkaroon tagtuyot. Lagi pong mayroong dinidilig ng pagpapala ng Panginoon. Mayroong ulan palagi. Mayroong tubig ng Panginoon. Sila natutuyot at na maubusan ng tubig na wala. Ang Panginoon nandyan palagi. Hallelujah! Tubuhay. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Ano ba? Napakaganda po. At powerful words, if you believe it. Ano sabi niya? Thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Pansinin natin. Naniniwala ba kayo? Do you believe it? Hello? Ano sabi niya? Kayo ay magpautang sa mga nasyon at hindi ka mangungutang. Sino dito nang mangungutang? Hello? So, ideklara natin ngayon ang salita ng Panginoon. Lord, nangungutang ko ngayon. Ang sabi mo po, Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kamay. Kung pagpalain mo po, Panginoon, ako na magpapautang, hindi na mangungutang. Do you believe it? Declare it. If you believe it, it's up to you. I do not force you. But God is a great God. Palakpakan na kayo. Palakpakan na kayo. Hallelujah. And God, Diyos na makapangyarihan. Kapag exercise natin ang utos ng Panginoon, you will receive it. Amen? Kasi, kapag hindi mo pinaniwalaan, ay, gusto ko yan. Kasi, gusto ko talaga mangutang Panginoon kasi wala talaga ako. Ay, gusto mo kasi utang ka ng utang. Hanggang sa talang buhay mo puno ka ng utang, nakabaon ka sa utang. Kasi gusto mo eh. Kasi, it's up to you. Kaya, believe it, you will receive it. Kasi yung ginusto mo, yun ang kaya sa iyo. But if you listen the word of God, if you obey the word of God, He is there to help us. He is there to bless us. Yan ang sabi ng pagpalain. Bibigyan ko yung kayamanan. Hallelujah. Buksan ko kayo ng kayamanan. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kapag nangungutang ka, natural, kasi
kasi nabihira ka. Di ba? Pero kapag pinagpapala ka, bakit nangungutang ka? Di ba? Pansamantala nangungutang ka dahil ay wala ka. Nung pinagpapala ka na pinangungutang ka pa rin. Di ba? Dahil sinasabi ko sa Kawikaan, Proverbs chapter 22, verse 7, ano sabi niya? The lender is servant to the borrower. Ang mga nangungutang ay maging alipin ka sa pinag-uutang mo. Pinagpapala ka ng Panginoon ba? Pag di pa alipin ka ba sa mangungutang? Eh yung gusto mo yan, yan mangyari sa'yo. Di ba? Palapakan na rin ang Panginoon. Hallelujah! It is the command of God. We need to listen the word of God. We need to obey the word of God. Yan ang sabi po ng Panginoon. Yung sinabi po, grabe po lang pangako talaga ng Panginoon. It is a terrible promises of God. If we believe it, and we will receive it. Kaya nga sabi niya sa verse 28, verse 13, the Lord shall make thee the head and not a tail. Ano po? Ang Diyos ay gagawa sa iyo ay maging ulo ka at hindi buntot. Ano ibig sabihin ng ulo hindi buntot? Ulo, naging ulo ko. Pagkatapos ay walang buntot. Ang ibig sabihin niyan, ikaw ay nangunguna. You are not beneath but you are above. Ibig sabihin, nanguhulugan, pinagpapala ka ng Panginoon, hindi ka nasa ilalim ng ibabaw ka. Nasa ulo ka, hindi ka bukod. Dahil, subukan mo ang mga pinagpapala ng mayaman, mga milyonaryo. Buntot-buntot doon ang mga mahihirap. Hello? Hello? Ibig sabihin, kapag mayaman ka, maraming bumubutot sa iyo. Kapag marami kang pera, maraming bumubutot sa iyo, maraming naagaw sa iyo. Kapag wala kang pera, walang kukuha sa iyo dahil sa pakinabang mo. Kasi mahirap ka na. Pero kapag marami kang pera, maraming naagaw sa iyo, maraming lalapit sa iyo, maraming kang kaibigan, maraming buntot-buntot. Yan sinasabi ng Panginoon. At hindi tayo maging buntot, kundi maging ulo. Hindi tayo ay nasa ilalim, kundi nasa ibabaw pa lang panalin ng ating Panginoon. Hallelujah. Napahalat na po ang pangako ng Panginoon. We need to obey and listen and believe the word of God. At ang sabi niya, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them, upang pakinggan natin ang kanyang mga utusan, pakinggan natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga utusan, at ipangilin natin ito at isagawa. So, ang mga salita na ito, totoo. Sa salita ng Panginoon. Kaya nilagay ko nga ang caption ay nawunin ko. The Bible. Ngunit, may Biblia ka nga, hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Panginoon. Parang wala nang kwenta ang salita ng Panginoon. Di ba? Kaya, ang mga salita ng Panginoon is a powerful word. Makapangyarihan na salita kung ating paniniwala. Palapanan niya ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Powerful word. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ano ba sinabi niya? Sa Deuteronomy chapter 30 verse 9. Ano sabi niya? And the Lord thy God will make thee plenteous. Ano po? And the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thy hand. Gagawin niya laging masagana ka. Baging marami. Amen. Sa gawa ng iyong mga kamay. Sa gawa ng iyong mga kamay. The works of the hand. Ba kung hindi tayo gumaganap sa utos ng Panginoon, hindi dumatupad tayo sa utos ng Panginoon, God will destroy the works of your hand. Hindi naman ang opposite lang yan. Praise God. Hallelujah. Salamat sa puntita ko, Sister Rosalyn. Lord, hallelujah. Pagaling, Sister Rosalyn tayo na ito. Lang ng Panginoon at God, Sister Rosalyn. Hallelujah. Hallelujah. Sa akin, dito sa ngayon. Hallelujah. Okay. Dahil sabi niya sa utos ng
hindi ka gumaganap, i-destroy niya ang gawa ng iyong mga kamay. Hello? Kapag hindi ka gumanap sa iyong utos ng Panginoon, sa halip na magpalay ang gawa ng iyong kamay, God will destroy. Yan ang opposite yan. Ano sabi na sa salita ng Panginoon? Sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6. He will destroy the works of your hand if you will not fulfill the words that you say. So, ibig sabihin, ang opposite niya. Yan ang kabaliktaran niya. So, pagpapalain niya ang gawa ng iyong mga kamay, the fruit of the body, ang bunga ng iyong katawan, ibig sabihin, ang iyong mga anak. Praise God. The fruit of the cattle, ang mga bunga ng iyong mga alaga. Ibig sabihin, mga anak, ngayong pagpalain, hindi sasalubin ang iyong mga alagang mga hayop. Ano po? And the fruit of the land, pagpapalain niya ang bunga ng iyong mga pananim. Hindi niya pupuksain ang bunga ng iyong mga pananim na nangyayari sa Ehipto. For the Lord will give thee rejoice over thee for good as I rejoice over thy fathers. At magalak ka kung paano ama mo magalak ka dahil pagpapalain ang gawa na iyong kamay, pagpapalain ang iyong mga anak, ang bunga ng iyong katawan, pagpapalain ang gawa, hallelujah, ng iyong mga hayop, pagpapalain ang bunga ng iyong mga pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, when you pray every day, listen, when you pray every day, you need to declare the word of God. Hello? Listen, para matanggap natin ang pagpapala ng Panginoon every day, you pray to the Lord and declare the word of the Lord according to your words. Lord, inipanapan nila ang ating Panginoon. Command the word of God. Lord, alisin mo ang kanang, pagpalain mo ang aming magawa ng kamay, pagpalain ang bunga ng aking mga anak, pagpalain mo, hallelujah, ang aming trabaho negosyo. Every day, before you will start the work, declare the word of God. Pagpalain ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Matagal na tayo niloko ni Satanas na hindi pinaniwalaan. Kaya hindi natin i-claim ang mga pangako ng Panginoon. Kaya, we need to declare the word of God. Uutusan natin ang salita ng Panginoon at inuutusan tayo ng Panginoon na ating kong gagawin dahil yan ang pangako ng Panginoon palapanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa Satanas ay hindi na makahari ko sa ating mga karamdaman niya at ang mga kahirapan niya. Hello? Hello? Yan ang utos mo ng Panginoon. Kapag gumaganap tayo sa utos ng Panginoon, hallelujah, pagpapalain niya. Ano sabi niya? Deuteronomy chapter 30 verse 19. Listen. And I called heaven, tinatawagan ko ang langit. And I called the earth, tinatawagan ko ang mundo. Ang lupa nito to record this day against you upang italak ko ngayong araw nito laban sa iyo. May laban na ba yun sa atin dito? Langit at lupa yung itinala ng Panginoon laban sa iyo. Ano sabi niya? That I have set before you, ibigay ko sa iyo ang ano? Lahat buhay and death. Kaya nga, inilagay ko sa akin buhay o kamatayan. Blessing and curse. Pagpapala o sumpa. Therefore, choose life that both you and thy seed may live. Saan ang iyong idiklara? Saan ang iyong pipiliin? Saan ang iyong pagpapasya? Hallelujah ba? Pamatayin? Nasa atin po ang pagpapasya. Nasa atin po ang pagdideklara. Nasa atin po ang pag-uutos na utusan natin ang buhay. Utusan natin ang pagpapala. Utusan natin ang kagalingan. Utusan natin ang kayamanan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hello? Matagal na tayo na nagiging walang saysay, nagiging know-how, nagiging mga kapatid, walang alam, nadi-destroy dahil sa walang alam. Kaya nasabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of knowledge. So,
Kapag wala kang kaalaman, you will be destroyed. Kaya nga, ang mga salita ng Panginoon, pag-isip mo sa mga luwag sa kayo, i-declare the word of God. Kaya meron, ang mga salita nito ay sinasabi ko yung pinangal ko sa inyo, every day you need to declare it. Hello? Ang mga salita na pinangal ko ngayon, every day, before you work, you need to declare and command the word of God. Itiklara mo, iuutos mo ang salita ng Panginoon, alisin mo karamdaman, alisin mo ang pisit mga salot ng Panginoon. Hallelujah! Magkaroon ako ng kayamanan, magkaroon ako ng kalusugan, magkaroon ako ng buhay, walang sumpa na isali. Itiklara mo, pauutosan mo ang salita ng Panginoon, palakalan ng ating Panginoon. Amen? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ba't kung hindi mo sinasabi, hindi ka naniwala, nasa iyo yun. Hello? Kapag hindi ka naniwala, nasa atin po. Dahil yan po ang utos ng Panginoon. Ano sinabi niya? Powerful words yung sabi ng Panginoon in Isaiah 43 verse 2. When thou passes through the water, I will be with thee. Kung ikaw ay dadaan sa tubig, ako'y sa iyo. And to the rivers, they shall not overflow thee. Kung dadaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. And when thou walkest to the fire, kung dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Grabe po ang salita ng Panginoon. Hindi ka masusunog. No, neither shall flame idle, at kahit ang apoy ay hindi po pipinsala po sa ating pagkakalagay ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Nalala ko, hallelujah, kapitbahay ni Mr. Phil. Sabi niya, ang sunog na sila. Sabi, Lord, ilayo mo ang sunog. Hindi na lang sa kanila, isa din pa lang. Pero hindi na sunog ang kanyang bahay. Dahil ilayo ng Panginoon ka sa sunog. Amen! Dabakan! Lord, hindi ako malulunod. Hindi talaga sa hindi nalulunod sa sarili kayo nalulunod. Amen! Hallelujah! May pangako ng Panginoon. So, hindi ka lang sa utos ng Panginoon. Bilibin ang mangyayari po. Yan ang sabi ng ating Panginoon. In other words, powerful words. Itong mga salita nito, sinabi ko sa inyo, itikarakan nyo araw-araw. Hello! Baka ba? Pumasok nyo, lalabas nito, wala lang sa inyo. Nasa inyo. Ano pa? Ito po. And Isaiah 54 verse 17, ano sabi niya? Itikarakan mo sa Panginoon, no weapon that is formed against thee shall prosper. Walang mga sandata ay magwawagi o magtatagumpay laban sa iyo. And every tongue that shall rise against thee in judgment, o thou shalt condemn. Kung ano mang darating na mga hatol, na mga sumbong sa iyo, na mga panira sa iyo, mga chismis sa iyo, panuluko sa iyo, hindi mangyayari sa buhay mo. Kasi sinabi mo, sinabi ng Panginoon yan, hindi manganap sa iyo, paninira sa iyo, hindi mangyayari yan. Pagkukundi ka sa hindi mangyayari. Dahil sabi ng Panginoon, this is the heritage of thy servant. Ito ay ang mga pamana ng Panginoon sa kaniyang mga alipin of the Lord. Alipin ng Panginoon. Thy righteousness in me, say the Lord. Ang kaniyang katuwiran. At sabi na po yung palakaran ng ating Panginoon. Walang sandata ang nangyayari. Amen. Walang sandata. Bibili. Ito po ang ano? Ito po ang virus. Hello. Ang virus, it is the weapon of destruction. At dami namatay po. More than 6 million na namatay sa virus. It is a weapon of destruction yan. Hindi natin alam, pero yan ang weapon of destruction ng away. At sabi nga nila, binabalita ko ngayon yung hindi, na next year daw ay ang mamatay 6 billion. Dahil gusto nila i-eliminate ang mga tao. Naniniwala mo hindi, mangyayari na yan. Ba't sabi nga pa, hindi mangyayari sa buhay natin kapag deklara mo ngayon, deklara mo araw-araw na hindi mangyayari sa buhay mo. Hallelujah! Buhay ang Panginoon! Hindi mangyayari sa ingat na ng Panginoon! Wala pa na ng Panginoon. Hello? Dahil gusto ng mga tao, i-wipe out ang mga tao. Gusto niya
hindi lang ang kampi niya, ang mga sunod-sunod sa kanya, ang mga makamundo. Kasi ang mundo ngayon ay hawak ng Satanas. 1 John chapter 5, verse 19. Ang mundo hawak ng Satanas. Mga anak, nasabi namin, my children, ang sabi ng Panginoon, na ang mundo, the world, life and wickedness. Ang mundo ay nakasandal kay Satanas. Hello, saan ka nakasandal? Nakasandal ako sa Bombay. Nangungutak ako eh. Nakasandal ako dyan sa mga milyonaryo. Saan kayo kumayag dyan? Saan ka nakasandal? Alam mo, kapag nakasandal ka sa tao, masisira ka lang. Kasi ang tao, may hangganan. Ang magandang sandalan mo ang Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ka naiiwan, hindi ka na pabayaan. Amen. Hallelujah. Praise God. At sabi ng Panginoon, sabi mo sa Psalms 27 verse 10, when my father and my mother forsake me, the Lord will lift me up. Amen. Hallelujah. Kung iiwan ka ng magulang mo, hallelujah, ang lahat iiwan ka. Ang Diyos ay sandalan mo, yung katiwala mo, sinasandalan mo, iingatan ka ng Panginoon, itataas ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nga walang sandata mangyayari sa buhay natin. Isang katotoo po, yung nagkaroon ng pinagbabanaan yung mga Ibarga family doon sa Mindanao, habang sila nagsisimba, sinasabi nila yun, mga masamang mga kampi ng gobyerno yan, mga sila yung mga kalaban natin, ng kabundok. Isipin mo na hinagisan sila ng Granada, ang kanilang simbahan. Oo, sumabog! Baka niratpat sila ng masinta, niratpat sila ng kapatid na kamalay. Alam niyo po, naramdaman nila. Pero sila nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, nagpupuri sila sa Panginoon. Alam niyo po, walang nangyayari sa kanila. Nabutas sa kanilang damit, nabutas sa ang kanilang simbahan, nasira ka ng simbahan. Ngunit ang kanilang kaaway hindi nasira. Dahil hindi matatagumpay ang kaaway. Amen. Nangyayari po yun. Amen. Dahil nakita nila na mayroon pang gloria ng Panginoon. Mayroon pong sinag ng Panginoon ang nagbalot sa kanila. Kaya po ang sinag ng Panginoon, ang kaluwalhati ng Panginoon, si Kaya glory of God will cover us. Hallelujah! Ingatan ka ng Panginoon. Kaya walang mangyayari sa mga anak ng Diyos, sa mga alipin ng Diyos, dahil ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Palamarin ng hallelujah. Hallelujah. Yung isa pa na nangyari ko, bakbakan sa bundok mga kapatid. Nag-celebrate sila ng anniversary sa bundok. Ay, nagkaroon ng bakbakan ng mga military sa mga bundok. Umulan ng mga balat. Nung narin nila bakbakan, doon sa bundok, doon lang. Baka sila lahat! Alam niyo po, nakita nila mayroon pong liwanag na naglukog. Ang nakita ko, ang talaga. Kaya na, pagkatapos ng putukan, tumayo na sila. Nasira na butas-butas ang kanilang simbahan, ang kanilang mga alam mo lang yan, mga amakan lang yan, mga kawayan lang yan, butas-butas. Pero ang kanata ko, di na mabutas, dahil ingatan ng Panginoon, yung pagkakahan ng Panginoon. Ang sabi ko, nakakababa, may simbahan sa baba doon, mga military, sabi niya, habang nagbakbakan ng mga military na nakabundok, mayroon daw liwanag na nagbalot sa simbahan na mga kapatid natin doon sa bundok. Hallelujah. Praise God. Dahil yan ang totoo. Ingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Hallelujah. Na nagsampa sa Kanya, naniwala sa Kanya, na walang salita ka na mangyari ko sa kanila. Walang Panginoon ng Panginoon. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Dahil ibig sabihin, paniniwala ang mangyari sa iyo. Kapag hindi ka naniwala, ay mapahama ka. Yan po. So yun po. At ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 58 verse 11, and the Lord shall guide thee continually. Iingatan tayo ng Panginoon, gabayan tayo ng Panginoon lagi-lagi.
continually, lagi-lagi, hindi minsan lang. Oh, unsatisfied thy soul in drought. Ikaw masisiyahan sa kabila ng pagtuyok. Ibig sabihin, tigang na tigang. And make the fat thy bones, at ang iyong mga buto ay titibay. Sabi nila, matanda ka na daw, parang uga-uga lang yung buto. Hindi pa rin, titibay pa rin ang buto mo. Dahil ang Diyos ay may hawak ng buto mo. Sino ba matanda na sabi, uga-uga ng buto mo? Oh, hallelujah! Hindi sisirain ang buto mo. Praise God! And thou shalt be like a water garden, like a spring water, whose water fail not. Gaya po ng bukal na tubig na ikaw ay nailagay sa bukal na tubig. Di ba kapag naroon ka sa bukal na tubig, hindi ka nangangailangan ng tubig? Dahil may bukal? Kapag nasa sa piling ka ng Panginoon, pila ba naroon ka sa tabi ng bukal na tubig na hindi ka nauhaw, na hindi ka nangailangan ng kamundo, lagi kang sinisiyahan ng Panginoon, lagi nasisiyahan ng kaluluwa mo, dahil ang kaluluwa na hindi nasisiyahan kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Because the satisfaction of our soul, only God can satisfy our soul. Puri natin ang Panginoon. Ang kasiyahan sa Panginoon lamang. Amen and amen. Ang kasiyahan sa Panginoon lamang. Kaya, kinakailangan ay magmabili. And is Psalms 38 verse 2, make haste to help me, O Lord, my salvation. Magmadali ka, Panginoon. Magmadali ka pa, Panginoon. Iligtas mo ako. Ngayon, naroon ka sa panganib. Sabi, Lord, magmadali ka pa, iligtas mo ako. Ilayo mo ako sa mga mangnirigma, mangdurupot, mangdarambong, mga tulisan, mga pagnanakaw, at mga killer na magabanta sa iyo. Utusan mo ang Panginoon. Kaya sabi namin, Lord, make haste to help me, Lord. Magmadali ka, iligtas mo kami, nandiyan na sila. Nandiyan na, himagsingalan na, nagabanta sa amin. Ang Panginoon ang mag-iligtas sa iyo. Inubuhin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Paniniwala ako. Ang iba. Hallelujah. Hindi naniwala. Kung hindi ka naniwala, sa iyo. Di ba? Kung ikaw nagmamadali, mayroon ka pupuntahan. Lord, nagmamadali ako pupuntahan. Sabi naman, Lord, nagmamadali ka po, iligtas mo ko, Panginoon. Gustusin mo ko, Panginoon, para masisiyahan ang aking kaluluwa, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, masaya ka magsama ko, Panginoon, sa iyo. And magmadali ka, gustusin mo ko, Panginoon. Paligayahin mo ang kaluluwa, Panginoon. Amen! Panginoon, ang kaligayahan sa Diyos lamang. Ngayon kapag hindi ka naligayahan, hindi ka naniwala sa salita ng Panginoon. Dahil, alam mo sa mundo, gusto na mo ito parang kasimbahan, ginagawa ng entertainer. Hello? Parang pagsama sa entertainer. Gusto nila, ay mayroong sumasayaw-sayaw rito, pagkatapos may nakita sila ng screen dyan, may screen laki doon, mayroong sumasayaw, marami nakikita kayo. Pagkatapos sinarin malalim, pinakailangan sila na gusto sila na hindi natulog sa sarap tulog. Sa badoon kayo nakatulog ako. Hindi natulog. Ano ni Sai? Basta natulog ako sa kasi ang tao, ang mundo gusto ang pagsamba na na-entertain na kanilang flesh. Hello? Kaya nga sinabi ko ni Pablo, I rather to be absent in the body and present in the Lord. And ipuri natin ang Panginoon. Mabuti pa na presente ang aking espiritu ang aking kawan. Nawala ba? Alata ko ba yung kawan? Oo. Ay, kinakailangan natin ay, praise God, paniniwala natin sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! So, very converse itong muli po. Praise God. I-memorize natin ang words na ito, ang salita na ito. Pagising mo sa umaga, i-memorize ang salita na ito. Very powerful words ang sabi ng Panginoon. Ano sabi niya? And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. And the signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues.
They shall take up serpent, if they drink deadly thing, it shall not hurt them, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. We shall recover. Kaya nga ang iyong mga kamay gagamitin ng Panginoon, ang iyong mga buhang gagamitin ng Panginoon, ang iyong mga isip gagamitin ng Panginoon, ang iyong katawan gagamitin ng Panginoon, na mangaral sa salita ng Panginoon, sasabihin ng salita ng Panginoon, hutusan sa salita ng Panginoon. Kailan ka, hindi ka pa baptize, kaya kaya magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, para maligtas ka, para bumaling ka. Ang lahat na nabaptize ko, pinagaling ng Panginoon. Nung pinagaling, hindi na nakikita. Hello? Alam niyo po, ang baptism, there is a healing, and there is deliverance, there is salvation. Kaya ngayon po, sabi natin, there is complete health, wealth, and prosperity. Yan. Gusto mo ang health, wealth, and prosperity, tanggapin mo ang Panginoon. Yan po, ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, gagamitin mo yung kamay. Hallelujah! At anong kapinsalaan ng mundo ito ay hindi ka mapipinsala. Ngayon, ang sabi ng iba, ang mga naturukan daw ay mapipinsala. Limitado lang iyong buhay. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ako mapinsala. Dahil ikaw ay nasa akin, Panginoon, kahit anong laso na naman mikrobyo yan, hindi mapinsala. Dahil pangako mo yan, Panginoon. Believe it. Hallelujah. Hindi ka mapinsala. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ka mapinsala. They shall not hurt them. Palapalan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ngayon po tayo lahat. Hallelujah. Ngayon po. Praise God. If you believe it, tayo po ay magsama-sama. Amen. Ngayon po. Hallelujah. I request lalaki sa lalaki, babae sa babae, maghawakan ng kamay, joining hands together, and declare and command the word of God. Hello? Declare and command the word of God. If you believe it, if you do not believe it, it's up to you. I don't want to force you. But you need to declare it today. Ikaw ba naalipin ng bisyo? Ikaw may karamdaman? Ikaw nahihirapan? Ikaw na puno ng utang? Ano bang mga problema? Declare the word of God. Hello? Sino ang kasama maghawakan niya yung kamay? Pamilya mo, mga anak mo. Sige. Kung pamilya na dyan, paano nga maghawakan niya yung pamilya? Yung mga anak. Hallelujah. Sige, okay niya. Hallelujah. I-declare natin ngayon. Hello? Kung ikaw ay naalipin ng bisyo, i-declare mo ngayon lumay sa bisyo. Kung ikaw ay naalipin ng mga textmate, lagi kayo nalok, magkita na tayo, iwanan mo ng pamilya mo dahil pangit na siya, ako maganda mayaman. Burahin mo na yan! Burahin mo sa cellphone mo! Burahin mo sa cellphone mo! At kinakailangan i-delete mo, kinakailangan i-block mo siya, kinakailangan i-block mo siya, i-delete mo siya, para hindi ka niya mapunta. Amen? Kung alam niya palang, kung alam niya ang iyong numero, kasi madugo niyo yan, magpalit ka ng number para hindi ka na mapuntak ng demonyo. Listen! Marami pong mga tao ngayon, sinisiraan ng demonyo, iniwan na kanyang pamilya, iniwan na kanyang amay para sa buhay dahil inaalok ng mga kandimunan. Kailangan i-delete mo yan kung mapuntak mo siya, i-delete mo siya, alisin mo siya para hindi masira ang buhay mo. At ngayon, palitan mo na ang number mo para wala iba na, bago ka sa Panginoon. If in man be crisis, no question. All things are possible, all things are coming. I-declare mo ngayon sa Panginoon, Lord, ano mga masalitanin mo? Ngayon, hallelujah po, tayo manalangin sa Panginoon. Sige, hallelujah. Ready? 1, 2, 3. Amen. Hallelujah, pray lang sa Panginoon. Pray! 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 Hallelujah, kay Diyos. Hallelujah. Burahin na po, Panginoon, ang mga pangalan ng demonyos na nag-alok sa bawat isa po, Panginoon. Lord, burahin mo, Panginoon, ang mga pangungutang po, Panginoon, sa aming buhay na hindi na kami pangungutang. In the name of Jesus Christ, Lord, burahin mo, Panginoon, alisin mo na ang mga karamdaman sa aming katawan from head to foot, Panginoon, in Jesus' name. Lumayas ang karamdaman, lumayas ang mga karamdaman, mga mikrobyo, mga virus man, nagawa ni Satanas, malusaw ka, matunaw ka, in Jesus' name. Lord, kung sinasabi ng mundo na maraming mamatay next year, billion ang mamatay dahil yan ang gawa ni Satanas, hindi ko mapinsala kami, hindi kami mapinsala ng kamatayan, hindi kami mapinsala ng karamdaman sa pangalan mo, Pang Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name.
In Jesus' name, Lord, I declare life. I declare, hallelujah, prosperity. I declare, hallelujah, deliverance. I declare salvation po, Panginoon, na hindi na mamutang ang iyong mga anak po, Panginoon. Sasakay sa sa demonyo, Panginoon. Kami, hallelujah, pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo ang negosyo. Pagpalain mo ang aming mga trabaho. Pagpalain mo ang aming mga anak. Pagpalain mo ang aming mga pananim. Pagpalain mo ang aming mga hanap buhay. Pagpalain mo po, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mga kawan. Ang mga hayop po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. I declare po, Panginoon. Hallelujah. I command, Panginoon, that everyone filled with the Holy Ghost. Lord, I declare and command. Hallelujah. I declare, hallelujah, command, Panginoon, Lord. The Holy Ghost, hallelujah, filled with the Holy Ghost among them. Let the Holy Ghost fire on them. Let the Holy Ghost fire and pray. Let the Holy Ghost fire on them. I declare, hallelujah, and announce, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, declare the word of God, hallelujah. I declare the word of God, hallelujah. Receive the word of God. Receive the Holy Ghost fire. Receive deliverance. Receive healing. Receive deliverance. Receive healing. Receive deliverance. Receive miracle. Receive the Bible. Receive the wonderful works of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Palapanan ng Panginoon. Hallelujah. 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 Amen and amen and amen. Hallelujah. Pasalamatan natin sa Panginoon. Pasalamatan natin sa Panginoon na within our hearts, Panginoon. I want to thank you, Jesus. 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 I want to give you the praise. You gave your life. Hallelujah. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to give you the praise. You gave your life.
pledges sa ating po mga departmental. Ganun din po, ating pong mga pagbibigay para po sa ating pong hallelujah anniversary. Praise God. Tayo magbigay sa Panginoon. Let us give hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.